Nagsimula ang pelikula sa mayamang lalaki na nagngangalang Song na nagtatrabaho bilang manager sa bangko. Isang umaga, naghanda si Song para magtrabaho at lumabas ng bahay kasama ang teenager na anak, si Hae-in, at maliit na anak, si Min-jun. Plano niyang ihatid sila sa paaralan bago pumunta sa trabaho. Ngunit nang makasakay na sila sa sasakyan, may napansin si Song na kakaibang amoy. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at nagpaalam sa asawa niya bago umalis. Hindi nagtagal, narinig ni Song ang nagre-ring na cellphone sa malapit at sinabihan ng kanyang anak na sagutin ito, ngunit sinabi niyang hindi ito sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan ni Song ang glove compartment at nakitang may nagre-ring na cellphone doon na ikinagulat niya. Inakala niyang sa driver iyon at nang sagutin niya, may nagsalita sa kabilang dulo na nagsasabing mayroon siyang impormasyon tungkol sa kanyang sasakyan. Ngunit sa tingin ni Song, isa lang siyang scammer at agad siyang binabaan. Ilang sandali pa, nakita niyang ang wallpaper ng cellphone ay larawan ng kanyang pamilya na mas ikinagulat niya. Tinanong niya si Hae-in tungkol dito at sinabi niyang ito ay bakasyon ng kanilang pamilya noong nakaraang taon kung saan siya ay masyadong abala upang pumunta. Sinabi rin niya na ito ang profile picture ng kanyang ina sa Facebook at nalilito si Song kung kaninong cellphone iyon. Muling tumunog ang cellphone at sa pagkakataong ito ay ipinahayag ng caller na alam niya ang lahat tungkol kay Song at sa kanyang posisyon sa bangko. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang mas nakakagulat na impormasyon na nagsasabing naglagay siya ng bomba sa ilalim ng kanilang mga upuan at kapag may sumubok na umalis sa sasakyan, sasabog ito. Gayunpaman, ipinagpalagay ni Song na isa lamang itong biro at ibinaba ang tawag. Maya-maya, dumating si Song sa gasolinahan at nang lalabas na siya sa sasakyan, nakatanggap siya ng isa pang tawag. Tinanong ng caller kung may napansin siyang kakaibang amoy sa sasakyan na sa wakas ay tila ikinatakot ng banker. Ibinunyag ng lalaki na sinusubaybayan niya si Song at kapag lumabas siya ng sasakyan, mamamatay ang kanyang mga anak sa ilang segundo. Sa sandaling ito, dumating ang empleyado ng gasolinahan at sinabihan si Song na mag-refill ng sasakyan sa pamamagitan ng paglabas. Ngunit ibinigay na lang ng natatakot na lalaki ang kanyang card at hiniling sa empleyado na punuin ang tangke. Pagkatapos, nagpatuloy si Song sa pagmamaneho at sa mga instruction ng caller, kinapa niya ang ilalim ng upuan at nakumpirma na may bomba doon na ikinasindak niya. Ibinunyag ng caller na nasa kanya ang detonator at kapag tumawag sila ng pulis, pasasabugin niya ang bomba. Natatakot, nagtanong si Song kung ano ang gusto niya at humiling ang caller ng 1.7 billion won na ililipat sa kanyang account at isa pang 960 million won na cash. Sinabi ni Song na wala siyang ganoong kalaking pera, ngunit iginiit ng caller na bilang manager ng naturang malaking bangko, hindi mahirap para sa kanya na makakuha ng kinakailangang pondo. Maya-maya, dumating sila sa harap ng eskwelahan ng mga bata at lumapit sa kotse ang mga kaibigan ni Min-jun para batiin siya. Ngunit agad na pinakiusapan ni Song ang kanyang anak na huwag umalis at pinaalis ang mga bata sa labas. Hindi maintindihan ng kanyang mga anak ang nangyayari, kaya pinilit ng caller ang banker na sabihin ang totoo. Pagkatapos ay nag-aatubiling ipinaalam ni Song sa mga bata na may naglagay ng bomba sa ilalim ng kanilang mga upuan na ipinag-alala nila. Hindi nagtagal, nakatanggap si Song ng tawag mula sa kanyang kasamahan na masyadong natataranta at natatakot. Nakatanggap din pala siya ng tawag mula sa estranghero na naglagay ng bomba sa ilalim ng kanyang sasakyan at nanghihingi ng pera. Kaya't itinanong ni Song ang kanyang lokasyon at sa lalong madaling panahon ay nakarating doon at nakita ang kanyang kasamahan. Napansin niyang nasa kotse rin ang asawa ng kasamahan niya, ngunit sinusubukan itong umalis dahil may importante itong lakad. Hindi siya naniniwala sa banta na bomba, kaya mahinahon siyang kinausap ni Song at hiniling na manatili muna siya sa ngayon na nag-aatubili namang sumang-ayon. Samantala, may lumapit na lalaki at sinigawan si Song dahil nakaharang ito sa daan. Humingi ng paumanhin ng banker at nagpatuloy sa pag-alis upang makahanap ng lugar na mapaparkingan. Samantala, napagod sa paghihintay ang asawa ng kasamahan niya kaya bumaba ito ng sasakyan. Pagkatapos ay biglang sumabog ang sasakyan na agad na ikinamatay niya at ng kanyang asawa. Ikinasindak nito ng lahat, kabilang si Song at ang kanyang pamilya na sa wakas ay napagtanto na ang banta ay totoo. Takot na takot ang kanyang mga anak at ang masaklap pa, ang pagsabog ay naging sanhi ng pagtama ng piraso ng metal na tumusok sa binti ni Min-jun na nagdugo ng husto. Nagsimulang sumigaw si Min-jun sa sakit, dahilan upang magpanik ng husto si Song. Muling humingi ng pera ang caller at ngayong nakikita ang kanyang anak na nasa masamang kalagayan, nag-aatubili na pumayag si Song na magbayad. Nakiusap siya na dalhin muna ang kanyang anak sa ospital, ngunit sinabi ng caller na wala siyang pakialam sa buhay ng bata. Ang masaklap pa, itinaas ng caller ang kanyang utos, iginiit na kailangan ding bayaran ni Song ang bahagi ng kanyang namatay na katrabaho. Nang marinig ito, nangatwiran ng banker na ang pag-withdraw ng ganoong kalaking halaga ay magdudulot ng hinala sa bangko, ngunit ibinunyag ng caller na alam niya kung magkano ang pera sa kanyang offshore account. Pagkatapos, tinawagan ni Song ang kanyang subordinate at sinabi sa kanya na nakadiskubre siya ng bagong investment opportunity. Hiniling niya sa subordinate na agad na hikayatin ang kanilang mga VIP client na mamuhunan. Sumunod ang kanyang subordinate at nakipag-ugnayan sa ilang mga kliyente, ngunit gayunpaman, ang mga pondong nakolekta ay hindi pa rin sapat upang matugunan ang hinihingi ng caller.
Desperado, hiniling ni Song sa kanyang subordinate na ipadala ang listahan ng mga VIP para makausap niya sila ng personal. Nang maglaon, nakipag-usap si Song sa pinakamahalagang kliyente at sinubukan siyang kumbinsihin na mayroong once-in-a-lifetime investment opportunity. Naintriga ang babae at sinabing kabibili lang din nila ng lupa, ngunit bago gumawa ng anumang desisyon, kailangan niyang kumonsulta sa kanyang asawa. Nagsimulang ipilit ni Song na dapat itong gawin kagad, ngunit hindi mapalagay ang babae tungkol dito at tumangging gumawa ng anumang desisyon kagad. Sunod, iginiit ng caller na magsisimula muna sila sa cash at inutusan si Song na tawagan ng kanyang asawa at ipahatid ang pera. Nang walang ibang pagpipilian, agad na tinawagan ni Song ang kanyang asawa at hiniling sa kanya na i-withdraw ang lahat ng pera mula sa bangko at ihatid ito sa isang lokasyon. Nabigla siya dito at narinig din niya ang pag-iyak ng kanyang anak sa background na ikinabahala niya. Ngunit iginiit ni Song na maayos ang lahat at tiniyak din ni Hai-in sa kanilang ina na maayos sila. Sinabi ng naghihinalang babae na sasabihin niya sa mga pulis, ngunit mariing pinayuhan siya ni Song na huwag gawin iyon. Pagkatapos ay nakiusap siya sa kanyang asawa na gawin ang sinabi niya at sa wakas ay sumang-ayon din ito. Samantala, sa himpilan ng pulisya, iniimbestigahan ng ilang opisyal ang nangyaring pagsabog kanina. Pinanood nila ang CCTV footage at nakilala nila si Song, nakausap ang kanyang katrabaho bago ang insidente at tila nagtatalo sila. Napansin din nila ang paglayo ni Song bago ang pagsabog na nagpapahiwatig na alam na niya ito sa simula pa lang. Kaya't ipinagpalagay nila na si Song ang salarin sa paniniwalang malamang na pinatay niya ang kanyang katrabaho dahil sa away sa negosyo na malabong mangyari dahil hindi nila eksaktong nakita na naghagis siya ng granada sa footage na iyon. Hindi nagtagal, huminto si Song sa harap ng bangko kung saan napansin niyang dumating na rin ang kanyang asawa. Ngunit nagdala siya ng isang kaibigan na ikinabahala niya. Pumasok sa loob ang asawa upang mag-withdraw ng pera habang sinubukan ng kaibigan na kausapin si Song at kumatok sa kanyang bintana. Ngunit sinenyasan siya ng nag-aalalang lalaki na umalis at nagmaneho palayo doon. Pagkatapos mag-withdraw ng pera, hiniling ni Song sa kanyang asawa na ilagay ang bag sa harap ng isang mailbox ayon sa instruction ng caller. Sumunod siya, ngunit maya-maya ay sinabi niyang may matangkad na lalaki na papalapit sa kanya at nakakatakot ang tingin. Agad na nagmaneho roon si Song at sinabihan ng kanyang asawa na umalis kagad. Gayunpaman, pagdating niya ay naaresto na ng mga pulis ang lalaki sa tulong ng kanyang asawa. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Song na sa wakas ay ligtas na siya at ang kanyang pamilya. Ngunit sa kanyang takot, ang caller ay nasa telepono pa rin at sinabi sa kanya na gumawa sila ng malaking pagkakamali sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa pulisya. Pagkatapos ay sinimulan niya ang countdown para sa pagsabog at parehong inihanda ni Song at ng kanyang mga anak ang kanilang sarili para sa pinakamasama. Ngunit sa halip na ang sasakyan, sumabog ang mailbox sa gitna ng masikip na kalye. Ang kalye ay nilamon ng usok, ngunit sa kabutihang palad, ang asawa ni Song ay nakaligtas sa pagsabog at nakipag-usap sa kanya. Kasunod nito, si Song na natataranta ay nagmaneho palayo doon habang hinihiling ng caller na ibigay niya ang pera sa anumang paraan. Kasabay nito, pinanood ng mga pulis ang isa pang CCTV footage at napansing nasa lugar na naman ng pagsabog si Song. Napagpasyahan nila na may kinalaman siya sa mga nangyayaring insidente at nagpadala ng search party para hanapin siya. Samantala, tinawagan ni Song ang kanyang subordinate, ngunit lumilitaw na hindi siya nakakuha ng sapat na pera. Sinigawan siya ni Song at ipinaalam sa caller na ipapadala niya ang lahat ng mayroon siya at nakiusap na palayain ang mga bata. Gayunpaman, sinabi ng caller na hindi siya makikipagtulungan maliban kung matanggap niya ang bawat sentimo na hinihingi niya. Ang masaklap pa, marami ng dugo ang nawala kay Minjun at malapit nang mawalan ng malay. Hiniling ni Song sa caller na hayaan muna ang kanyang anak na pumunta sa ospital, ngunit gayunpaman, hindi naawa ang lalaki. Di nagtagal, nilapitan si Song ng pulis na humiling sa kanya na bumaba sa kotse para sa pag-uusap, ngunit tumanggi ang banker at nagsimulang magmaneho ng buong bilis habang naghahanap ng ospital. Napilitan ng pulisya na gumawa ng marahas na aksyon, kaya nag-deploy sila ng ilang sasakyan ng pulisya at maging mga helicopter para hulihin siya. Kasunod nito, isang matinding habulan ang naganap sa pagitan ng mga pulis at Song, ngunit sa huli ay nagawa nilang makorner siya at wala nang mapuntahan. Dumating ang isang opisyal at inutusan si Song na bumaba sa kotse, ngunit sinabi niya sa kanila na may bomba sa ilalim ng mga upuan at pinipilit siya ng caller. Sinabi pa niya na kapag hindi siya hinayaan ay papasabugin nito ang bomba kasama ang kanyang mga anak na ikinagulat ng mga opisyal. Hindi nagtagal, dumating ang explosive team at inutusan ng punong opisyal ang mga sniper na barilin si Song sa sandaling makalabas ang kanyang mga anak sa kotse. Isang babaeng opisyal ang lumapit at nakiusap kay Song na palayain ang kanyang mga anak, ngunit tumanggi ang desperadong lalaki at pagkatapos ay ipinakita ang on-call na display ng telepono. Naintindihan ng opisyal ang bigat ng sitwasyon at binigyan sila ng ilang bote ng tubig na may walkie-talkie para marinig nila ang lahat. Pagkaalis ng mga pulis, inilagay ni Song ang walkie-talkie malapit sa telepono at sinubukang kausapin ng caller, ngunit walang sumasagot sa kabilang dulo. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng text message mula sa caller na nag-uutos sa kanya na ihagis ang walkie-talkie sa labas. Ang desperadong lalaki ay walang pagpipilian at itinapon ito habang ang opisyal ay nanonood sa gulat.
Tumingin si Song sa paligid at napansin niyang maraming tao ang nanonood sa kanya, kaya ipinagpalagay niyang nasa malapit lang ang caller. Bumusina siya at narinig niya rin ito mula sa linya ng caller na nagpapatunay na nasa malapit ang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Song ang isang lalaki na nagsasalita sa telepono, ngunit wala siyang magawa at hindi man lang maalerto ang mga opisyal. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng caller na kung namuhay siya ng karaniwan, wala sa mga ito ang mangyayari. Hiniling niya kay Song na alalahanin ang kanyang mga aksyon mula 6 na taon na ang nakakaraan noong siya ay nagtatrabaho sa Baron Bank. Pero bago pa man siya makapagsalita, biglang naputol ang tawag. Lumalabas na hinarang ng pulisya ang lahat ng signal sa lugar na pumipigil sa caller na makipag-ugnayan kay Song. Sunod, hiningi ng opisyal ang kanyang telepono at ibinigay sa kanila ni Song ang personal na gamit sa halip na ang ibinigay ng caller. Dumating ang bomb squad upang suriin ang kotse at natuklasan na ang mga bomba ay nasa ilalim lamang ng upuan sa harap, hindi sa likod. Nangangahulugan ito na ligtas ang mga bata at sa wakas ay dinala si Min Jun upang gamutin. Gayunpaman, pagdating kay Hai-in, labis siyang nag-aatubili na iwanan ng kanyang ama. Sinubukan ng mga opisyal na ilabas siya, ngunit napansin ni Hai-in ang isang sniper na naghihintay na barilin ng kanyang ama sa di kalayuan. Kaya naman, gumawa siya ng matapang na desisyon at mabilis na sumugod sa front seat, ibig sabihin hindi rin siya makakaalis. Nang makita ito, naging emosyonal ang kanyang ama at nagtanong kung bakit niya ginawa iyon at paano niya nalaman kung ano ang sniper rifle, na sinagot ni Hai-in na hindi niya kayang iwanan siya para mamatay. Samantala, inakusahan ng babaeng opisyal ang hepe ng pulisya na naglagay ng mga sniper sa lugar at tinakot ang batang babae. Gayunpaman, nakipagtalo ang pinuno na si Song ang tunay na salarin dahil wala sa cellphone nito ang record ng tawag sa estranghero, salungat sa kanyang sinasabi. Hindi nagtagal, dumating ang isang binata na nagngangalang Jinwoo na nagsabing kapatid siya ni Song at humiling na makausap siya. Pinahintulutan siya ng pulisya dahil sa tingin nila ay maaari niyang kumbinsihin si Song na palayain ang kanyang anak na babae. Hindi nagtagal, nilapitan ni Jinwoo si Song at pagkatapos ay nakakagulat na ibinunyag na siya ang caller. Hinatak siya ng galit na si Song, ngunit nagbanta si Jinwoo na pasasabugin ng bomba. Sinabi niya na hindi siya natatakot na mamatay dahil walang mawawala sa kanya at dapat silang sumabog lahat ng magkasama. Nang marinig ito, nataranta si Song at nangako na makukuha niya ang lahat ng pera at nakiusap sa lalaki na palayain man lang ang kanyang anak. Nakakagulat na sumang-ayon si Jinwoo at pansamantalang din-i-activate ang bomba na nagpapahintulot kay Hai-in na ligtas na lumabas ng sasakyan. Ngunit pagkatapos, sa isang nakakagulat na twist, inihayag niya na sinimulan na niya ang timer ng bomba at may 18 minuto na lang ang natitira bago ito sumabog. Ipinahayag niya na isasama niya si Hai-in at kapag hindi niya natanggap ang pera, mamamatay ang dalagita. Kasunod nito, umalis si Jinwoo kasama ang dalagita at hindi nakialam ang pulis sa pag-aakalang miyembro siya ng pamilya. Samantala, si Song na desperado ay nagmaneho din na hinabol ng isang convoy ng mga sasakyan ng pulis. Ang kanyang asawa naman ay nanonood ng TV at laking gulat niya nang makita ang estrangherong lalaki na nagsasabing kapatid siya ni Song. Ipinaalam niya kagad sa pulisya na hindi niya kapatid ang lalaki, ngunit huli na ang lahat dahil si Jinwoo ay nawala na sa kanilang paningin. Di nagtagal, tinawagan ni Song ang kanyang superior at nakiusap sa kanya na ipahiram ang pera na sinabing buhay ang nakasalalay dito. Ngunit malamig na tumanggi ang lalaki, sinabi na dahil kumuha si Song ng malaking halaga ng pera mula sa mga kliyente ng walang pahintulot, magsasampa ang bangko ng kasong panloloko laban sa kanya. Dahil dito, nawalan ng pag-asa si Song, kaya tinawagan niya ang kanyang asawa at hiniling sa kanya na ipadala sa caller ang pera mula sa lahat ng kanyang mga account. Pagkatapos ay tinawagan ni Jinwoo si Song at inutusan siyang pumunta sa partikular na daungan na nagpaalala kay Song sa kanyang mga aksyon mula 6 na taon na ang nakakaraan. Sa pamamagitan ng isang flashback, nalaman natin na 6 na taon na ang nakalilipas, nagtrabaho si Song bilang isang regular na empleyado sa Baron Bank. Gumamit ang bangko ng mapanlinlang na marketing tactics para kumbinsihin ang ilang manggagawa sa pabrika ng kemikal na mamuhunan sa kanilang kumpanya. Nang biglang bumagsak ang merkado, maraming namuhunan ang nawalan ng ipon, kabilang ang isang mahirap na buntis na ipinuhunan ng lahat ng kanyang pag-aari. Gayunpaman, sa halip na tumulong, sinira ni Song ang ebidensya at tinakpan ng masamang ginawa ng bangko para sa kanyang tungkulin at ginantimpalaan siya ng kanyang mga nakatataas ng promosyon bilang branch manager. Ang desperadong buntis ay nakiusap kay Song at humingi ng payo para mabawi man lang ang kanyang pangunahing puhunan, ngunit hindi siya pinansin ng ganid na lalaki. Lumalabas na ang buntis ay walang iba kundi ang asawa ni Jinwoo at ngayon ay naghihiganti siya para sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, si Jinwoo ay nagmamaneho kasama si Hai-in nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang taong nagsabing bilyon-bilyong won ang naideposito sa kanilang account. Sinabi ni Jinwoo na ito ay dahil nagsampa siya ng kaso laban sa mapanlinlang na bangko at nanalo, at ngayon ay oras na para sa lahat ng mga biktima na magsimula ng bagong buhay. Di nagtagal, dumating si Song sa daungan malapit sa parehong pabrika ng kemikal kung saan maraming karatula na sinisisi ang bangko. Pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang anak na babae na nakatali at natatakot sa isa pang sasakyan. Humingi ng paumanhin si Song sa kanya, sinabi na marami siyang nagawang kakilakilabot na bagay sa kanyang buhay, nabulag ng kasakiman, at ngayon ay pinagbabayaran niya ang mga ito.
Samantala, dumating si Jinwoo at umupo sa front seat kasama si Song. Humingi ng paumanhin ng banker sa lahat ng nangyari at nangakong ipaglalaban niya ang lahat ng mga biktima. Ngunit tumanggi si Jinwoo at ibinunyag kung paano sila nagsampa ng kaso laban sa Baron Bank ng kanyang asawa upang ituloy ang kaso. Kinailangan nilang mangutang mula sa ibang bangko na nagkulong sa kanila sa walang katapusan na utang. Kinalaunan ay tinapos ng kanyang asawa ang sariling buhay kasama ang hindi pa isinisilang na anak at iyon ang sandaling nawala sa kanya ang lahat. Sunod, hiniling ni Jinwoo kay Song na imaneho ang kotse sa tubig para hindi ito sumabog malapit sa kanyang anak. Nag-aatubili na sumang-ayon si Song at nagmaneho papunta sa dagat, ngunit lumubog ang kotse bago sumabog ang bomba. Nawala ng malay si Jinwoo at sinubukan ni Song na tulungan siyang makaalis, ngunit hindi nagtagumpay. Hindi nagtagal, sumabog ang bomba, ngunit nagtagumpay si Song na makatakas sa pagsabog at nailigtas ng mga pulis. Pagkatapos ay tinanong niya ang opisyal tungkol kay Jinwoo, ngunit lumilitaw na ang lalaki ay namatay sa trahedya. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagpa siya si Song na baguhin ang kanyang buhay at ipaglaban ang mga inosenteng biktima. Nagsalita siya sa publiko at ipinagtapat ang lahat ng mapanlinlang na aksyon na kinasangkutan niya at ng bangko. Inamin niya na sinira niya ang orihinal na ebidensya, ngunit sapat na ang kanyang testimonya upang parusahan ng mga salarin. Sa huling eksena, nagmamaneho si Song nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang superior na nakiusap sa kanya na huwag nang ituloy ito at nag-alok pa na ibabalik ang kanyang trabaho. Gayunpaman, ibinaba ni Song ang tawag, malinaw na hindi siya titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.